ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood natin ngayon ay ang mga pinagbabawal ng Diyos. Halina at atin nang panoorin. Gabi ho, gusto kong ipagpatuloy sa inyo yung mga bawal ng Diyos. Lahat ng bawal ang pag-aaralan natin gaya nung atin pong pinagkasunduan nung nakaraan. Hindi naman kasi pinag-aaralan nito sa maraming denominasyon eh. Kasi alam niyo yung bawal, pampigil sa tao yan eh. Eh ang tao ho, meron tayo yatang likas na ang gusto nating gawin eh, ginagawa talaga natin kahit na bawal pa eh. Eh, pagka ito itinuro ng mga ngaral, baka mapigilan sa pagsama sa kanya yung mga tao. Eh sila'y nagpaparami ng miyembro, kaya sila walang bawal-bawal, malaya ang miyembro sa kanila. Ikalawang Pedro 2, pakinggan nyo. Ang kanilang miyembro, walang bawal, basa. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Ayon. Pinangangakuan ng kalayaan. Kaya walang bawal eh, walang pamigil, walang disiplina. Samantalang sila ang wikay mga alipin ng kabulukan. Bulok na relihiyon, walang bawal. Malaya ang miyembro. Gusto mo maglasing, pwede. Gusto mong mambabae, pwede. Hindi ka naman ititiwalag eh. Ha? Gusto mong magsugal, pwede. Magloto, pwede. Ano mang gusto mo, magsyabu ka, pwede pa rin. Mag-drug addict ka, pwede pa rin. Hindi ka naman iaalis doon sa relihiyon ng pastor mo. Ang katunayan nga, siya rin mismo, ginagawa niya yung bawal eh. 1.32 ng Roma. Pakinggan niyo po. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Anyo, konsintidor pa. Bagaman alam nila ang wika na ang gumagawa ng masasamang bagay na yun eh, mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa nila, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. Kaya po, makikita niyo ang pagkakaiba ng relihiyong nasa Biblia kaysa sa relihiyong itinayo ng tao. Sa mga relihiyong itinayo ng tao, wala pong bawal, walang disiplina. Para lang yun sa kinagis na natin. Babaero ka, 70 anyos kang babaero, hindi ka naman aalisin eh. Hindi ka titiwalag eh. Pag mamamatay ka, magpa-Jesus ka, bindisyonan ka kahit babaero ka. O, ligtas ka pa rin, basta Jesus, Maria, Jose. Bago ka mamatay, sasabihin mo raw ang Jesus, naghihingan. Hinihika yung nakita ko sa gwago, hindi masabi-sabi yung kasunod. Kasi pinaniwala tayo na kahit 70 anyos ka luko-luko, pag mamamatay ka, doon ka lang magpakabuti, ligtas ka pa rin. Ganun ho ang aral eh, na tinuro nila sa atin. Hindi po yun ang nasa Biblia. Kaya, para makita nyo, pagkakaiba nung nasa Biblia, kaysa dun sa nasa paligid natin ngayon.
Alamin natin yung mga bawal, yung hindi nila itinuturo. Hindi nila tinuturo ito eh. Kasi ang miyembro nila malalayaw eh. Malalaya, pinangakakuan nila ng kalayaan. Kaya you are free to do whatever you want to do. Pipigilin ka ba ng pastor mo? Lakihan mo lang ang abuloy mo, excuse ka na eh. Ha? Ayun ang babaero sa Guago eh. Meron doon akong nakilala eh, iglesia rin eh. Babaero raw siya eh. Hindi siya tinitiwalag ng pastor niya. Ba't ka ako? Kasi konsentidor ika yung aming Kristo. Sabi. Ba't naman ako nasabi niyong ganon? Alam naman ika nung pastor kung may babae ko. Nakita pa nga ika niya kami magkasama eh. Hindi naman ika ako tiniwalag. Magkano ho baka ako mag-abuloy kayo? Pagpasalamat ika, ang abuloy naming pamilya, mahigit 1 milyon eh. Kaya hindi ko ako kayo tiniwalag. Bakit? Sa misis daw niya, 200,000. Siya raw 300,000. Di kalahating milyon na. 5 yung anak nila, tigi 100,000. Mayaman eh, sa Guago eh. Kaya, sa kaniyang pamilya pa lang, 1 milyon na ang koleksyon dun sa kanilang lugar. Maititiwalag ba naman yun eh, malakas palang mag-put. Ganun ho ang mga iglesia. Kaya ngayon sa atin, pagkukumpara natin sa mga iglesyang nasa ating kapaligiran ngayon, dun sa iglesyang sinasabi sa Biblia, alamin po natin ang mga pagpapatuloy nitong ating pinapaksa, ang mga bawal ng Diyos. Bawal. Isa sa mga bawal na ating pag-aaralan na hindi nila itinuturo. Ito po, umpisahan na natin. Babasa po tayo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19. Ganito ang ating matutunghayan. Huwag kayong... Teka kayo. Uulitin ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng huwag? Kanya, di tatalino nyo na. Hindi namin kayo kapatid sa iglesia. Maatin lang kayo sa Bible exposition. When the word don't, do not, is being said in the Bible, it means bawal. Huwag. Bawal. Walang ibang kahulugan yung huwag, kundi bawal. Pagpigil. Ano sabi ng Diyos? Isang bawal. At kanino ito inuutos? Tuloy. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal ho o hindi? Bawal. Liwaliwanag nun eh. Walang filosofya. Kunin mo ang retorika ng salita. Kunin mo lohika. Pareho. Ano ang sabi? Sa mga alagad ni Jesus, sa mga mangangaral ni Kristo, mga apostol ng ating Panginoon Kristo ng unang siglo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Gusto ko lang kayong papansinin, mga kababayan, pagka sinasabi ng Diyos yung huwag, ano. Nung sabihin ng Diyos, huwag kang mangangalon niya, bakit niya sinabi yun? Sa palagay niyo, bakit? Ang kautusay idinagdag dahil sa pagsalangsang. Sabi sa Biblia, huwag kang mangangalon niya. Bakit? May nangangalon niya kasi eh. Hindi naman galitan Diyos doon sa nangangalon niya. Gusto niyang maligtas, kaya pinipigilan niya. Huwag kang mangangalon niya. Yun yung huwag. Pwedeng yun bakuna o pwede namang gamot. Hindi po ba? Di ba yung bakuna to prevent? Ano? Yun namang gamot to cure. Dalawang klase ho ang paggamot. Prevention and cure. Ang salita ng Diyos, pagkahuwag, it can be a remedy to a person that has already the sickness and to a person that is capable of being sick. Maaaring magkasakit noon. Kaya, bawal, huwag kang mangangalon niya. Maaaring, hindi ka pa nga nangangalon niya, binabawalan ka na. Kung nangangalon niya ka naman, pinapa-stop ka. Yun ang layo ng Diyos na, di ba? Parang ganito, sa Efeso 4, ang nagnanakaw
ay huwag nang magnakaw pa, Bagkus, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. ayun. Yung nagnanakaw ika, huwag nang magnakaw pa. Therefore, pinipigil ka ng Diyos doon sa pagnanakaw na ginagawa mo. Ganon kamahal ng Diyos ang tao. Hindi ko mo nagnakaw ka, galit na ang Diyos sa'yo. No. Kaya nga, meron siyang bawal eh. Pagmamahal sa'yo, para huwag kang malulung eh. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalon niya. Alam kasi ng Diyos, may nangangalon niya at may nagnanakaw. O nung sabihin ngayon ng Diyos, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at do'y nanghuhukay at nagnanakaw ang mga magnanakaw. Bawal magpayaman o hindi? Bawal. Kanino sinabi? Sa mga alagad, sa mga mangangaral, sa mga apostol sinabi ni Jesus, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Kaya alam nyo, mangangaral, bawal magpayaman eh. O, bawal. Tanong ko kayo, narinig nyo na ba sa pastor nyo, yung utos na yun ni Kristo, bawal magpayaman? O, sige ho. Kaninong pastor kayo nakarinig na bawal magpayaman, pinaliwanag? Meron ba? Eh, yun ang kanilang gusto. Lahat sila yumayaman eh. Ang katunayang yumayaman sila, pakinggan nyo. Sa Jeremias 5, ganito ating mababasa sa 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y lalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman o hindi? Sino yumayaman? Ulitin mo natin yung 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman ho ba? Sino yumayaman? Sa gitna ng aking bayan nakasumpong ng masasamang tao. Pag ang isang tao nagpayaman sa relihiyon, direkto sinabi ng Diyos, masama. Bakit masama? Eh kasi sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan. Eh ang ginawa mo yung magtipon, di antikristo ka. Saan galing? Tinipon. Saan galing tinipon? Naku, yan eh, galing sa aking real estate business. Sabi mo nung 10 years ago, ikaw eh bankrupt, walang natira sa'yo kahit ano. Paano ka nagka-business uli ng ganong kalaki? Niloloko mo na talaga tao niyan eh. Kaya alam nyo mga kapatid, makikita mo yung diwa ng daladala ng isang tao eh. Pag mangangaral ni Kristo, bawal eh. Pag kay Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Bawal. Eh pag ayaw ipatipon, ano gagawin mo? Halimbawa ako. Ako pwede rin ako magtipon eh. Hindi ba? Kayo, payag kayo, pwede rin ako magtipon. Eh, humahawak din naman ako ng pera eh. Di ba? May abuluyan din kami eh. Kaya lang, hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi namin kapanampalataya. Eh ngayon, para wag akong makapagtipon ng kayamanan sa lupa, ba, yung abuluyan ng iglesia, kung saan iniukol, doon nilalagay. Kaya meron tayo diyang mga officers, may mga OIC, may mga officers na lokal, may officers na nasyonal, may distrito, may divisyon. Ang abuluyan ng distrito, dadalhin sa divisyon. Tapos, resibuhan, may resibo. Pagka sinabing para yun sa gawain, pambayad sa telebisyon yun. Ayun, saka sa radyo. Para maipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag maipon, lagay mo dun sa dapat paglagyan. Di ba? Kita nyo?
Paano ka makakaipon nito? Wala ka namang iipunin. Oh. At kung may iipunin man, hindi naman namin iipunin. Bawal nga ni Jesus Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Kaya kami malakas ang loob naming magsalita na dito sa samahang ito, walang kahit isang membrong makakasumbat na yung pera nila pinagsamantalahan naming nilamon sa isang tabi o kaya itinago namin para sa aming sariling kapakanan. Wala akong makakapagsalitang miyembro niyan. Kung meron, sa harapang ito, tumintig ka na. Sige. Na yung pera mo, kinain namin. O kami, pinagpasasaan namin ng pera mo. Hindi. Wala niyan. Para kami makahawak ng pera, kanya-kanya kaming kayod. Si kapatid na Luz, nagtuturo sa high school. Si kapatid na Willie, nagtitinda ng ballpen, pabango, ano-ano yung mga pinitinda niya. Yung isa na yon, nagkukuha ng retrato, nagbibideo coverage. No? Yung si kapatid na Josel, isang OIC, announcer siya sa sa KY, sa FM. Yun naman isa naming manggagawa, si kapatid na sa Anikatan, meron naman silang opisina ng tawag doon, services. Basta ang aming manggagawa, kanya-kanya kaming kayod. Ako naman, titinda ng lumpia. Yan. Meron akong kitang konti. Meron akong tindahan Pero wala rin kaming pera. Kasi bawal nga ni Kristong ipunin namin yung pera. Kasi alam naman ng mga kapatid dito, hindi kami nagpapasasa Kami nga kapus Meron din kami kumikibo. We can manage with the help of God. Ang pag-asa kasi namin sa tulong ng Diyos, magagawa naman na Filipos 3. Pakinggan niyo. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay magagawa ko dun sa nagpapalakas sa akin. Kaya kami naniniwala kami lahat, bawal magpayaman ng ministro, ang mangangaral, bawal magtipon ng kayamanan sa lupa, bawal ni Kristo yon. Huwag kang magtitipon ng kayamanan sa lupa. Ngayon maraming ministro nagyayamanan Yung isang mangangaral dito sa ating bansa, tatawid sa Ilog Pasig, walang pambayad, 2 pera, walang pambayad sa bangka. Ngayon, bilyonaryo. Yung isa naman taga Surigao, nang lumuwas dito sa Maynila, tumatalbog yung tseke. At walang pambayad sa upa sa Novaliches. Ngayon, naku po ang Mercedes-Benz na van, dai-dai. At ang programa niya sa TV, araw-araw. Saan nakuha yung pera na yun? Dati ka nang walang pambayad sa upahan mo sa apartment. Ngayon, ang dai-dai mong pera. Tapos kanya-kanyang tigi-tigisang ban yung anak. 3 ang bahay, bakasyunan. Di walang ginawa kundi magbakasyon. Yung isa sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, may bahay, bakasyunan siya. Sa Bataan, meron. Sa Surigao, meron. Ang daing bahay, bakasyunan. Kasi ginamitan lang ng konting kapal ng pagmumuka, may dalang Biblia, okay na. Praise the Lord, hallelujah, amen! Bigay na yung mga tao. Ayan, may yumaman na. Yung ba mapapatunayan mo sa Biblia? Dapat ka bang yumaman kung susunod ka kay Jesus? Kaya kayo yumaman Puro koleksyon ang ginagawa nyo May ikapuna, may love offering pa, may prayer request pa. Meron pang handog, may tanging handog, may tanging handog. Baka darating araw, may katangi-tangi ang handog pa. Paano hindi kayo yayaman niya? Puro invento yung pinag-iimbento yung mga... Wala naman sa Biblia yan Biro mo, mag-request ka ng panalangin, prayer request, mag-aabuloy ka pa. Prayer request, ba't hindi ka ba pwedeng ipanalangin nang wala kang ihuhulog doon sa supot ni Judas? Ay, galit sila sa atin Isa sa mga batas ni Kristo. Hindi nila tinuturo ito. Silang lahat, nilalahat ko. Bawal ni Kristo ang mangangaral magpayaman, magtipo ng kayamanan sa lupa. Ang katunayan, ang primera ministro ng iglesyang si Timoteo ay pinangaralan ni Pablo ng ganito sa 6:9 ng unang Timoteo. Basa. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Kita mo na, nagnanasa pa lang yumaman ng ministro, mahuhulog ka na sa tukso. Hindi ka pa mayaman, nagnanasa ka pa lang yumaman,
mahuhulog sa tukso at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya Na tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapot ikaw, O tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. kita mo, ayaw ni Pablo si Timothy ma-involve sa pagpapayaman. Ikaw na tao ng Diyos, takasan mo ang bagay na ito. Alam ni Pablo, bawal sa ministro magpayaman. Kaya, ikaw Timoteo, ang kausap po rin si Timoteo ministro tao ka ng Diyos, takasan mo ito. Yung pagnanasang yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumamay nahuhulog sa tukso sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kabatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga budhi ng maraming mga kalumbayan. Dadapot ikaw, tao ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito. Kaya masama yan sa ministry magpayaman pagmasdan nyo maraming ministry puro mayayaman. Makikintab, ang kikinis ng balat, nagsisiputi, dati namang negro'y pumuti, biro may nagpa-blitz Ala Michael Jackson na nangyari. Di kilala ko naman yun Nga ba ngayon ripinado pati balat? Bakit? Marami ng pambili ng kung ano-anong mga iba-pahid sa balat Kasi ako naniniwala, yung damit na mararangya, magagandang damit, hindi naman yun ang pamantayan ng pagkilala sa mga ngaral 16:7 ng unang Samuel. Pakinggan niyo. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Di bawal tignan ang mukha ng mga ngaral. Huwag na kayong titingin, yung muko na lang kayo. Baka madispirado pa kayo pag nakita yung pagmumukha ko Ang sabi ng Diyos, huwag mong tignan ang kanyang mukha ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Bakit? Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kita nyo? Pagka mga ngaral ang pag-uusapan, kung tignan ng Diyos puso. Ngayon, kung gagawing Miss Universe, ay titignan ka lahat. Mula ulo hanggang paa. Susukatan ka pa. Di ba? Kung magmi-Mr. Universe naman ako, siguro susukatan din ako. Pero hindi naman ako Mr. Universe Ako'y mangangaral Kaya ang sabi sa Biblia, huwag mong tignan ang kanyang mukha, ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon ng kagaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Anong katunayan sa puso? Tinitignan ng Diyos ang mangangaral. Pakinggan nyo sa unang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Alin ho sinusubukan ng Diyos sa mga ngaral? Yung puso. Ang aral namin, sabi ni Pablo, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang ipagkatiwala sa amin ang Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. Hindi kami nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kaya tinitignan ng Diyos sa ministro, puso Kung ililigaw mo yung aral, kung hindi.
Hindi naman ibibigay sa'yo ng Diyos kung manliligaw ka lang eh. Ha? Kung ililigaw mo lang ang tao. Kaya sila, makita nyo, walang aral na totoo eh. Puro invento, mga arte. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri. Ayan, yan sila magagaling. Ha? Yung mga arte na yun, may mga pataas-taas pa lang kaway. Parang kaway ng kaway na. Saan mo nakita sa Biblia, kakaway kang gano'n? Parang naghuhuli ng tutubi o kaya nagpapaalam sa National Airport. Ano, saan nasa Biblia ba yun? Arte. Kaya galit sa akin eh. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kung hindi punahin dahil mali eh. Wala sa Biblia eh. Meron pa isang lundag, isang inom lang itlog. Kaya magbaon eh kakay 3 itlog. Oh, saan mo naman nakabasa sa Biblia ang 3 itlog? Lulundog ka isang inom na itlog. Pangalawang lundag, pangalawang itlog. Pangatlong lundag, pangatlong itlog. Ha? Tapos itaas mo yung kawalet, ang passport, ang mga bag, taas nyo. Eh matanda mga pa. Hirap na hirap itaas eh. Tinataas pa rin dahil pagpapalain daw siya ng Diyos, dadami raw laman ng bag niya. Wala sa Biblia yan. Eh dito pala sa mundo, kung sino yung nagsasabi ng totoo, yun ang sinisikil. Pero ako naniniwala, kaya nila ginagano, nabubulgar kasi sila eh. Nabubulgar sila. Anong mangyayari? Oh. Kaya sila nabubulgar, kagaya nun. Meron ba nagtuturo nun na bawal pala sa mga ngaralang magpayaman? Magtipon ng kayamanan? Ano gusto ng Diyos sa mga ngaral? Basa. Sa awit, ganito ating mababasa. Siyang Kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Anong dapat gawin ng mga ngaral? Ayaw ng Diyos tipunin ng kayamanan. Anong gagawin? Isabog mo. Kanya ikang isinabog. Ibinigay niya sa mapagkailangan. Doon sa mga taong nangangailangan, doon ibinigay. Hindi tinipon para sa kanyang sarili. Tapos, anong sabi? Ang kanyang katwiray mananatili magpakailanman. His righteousness will endure forever. Sino ang tinutukoy doon? Pakinggan nyo, basahin natin ang paliwanag ni Pablo sa 2 Korinto 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sino ho ang tinutukoy? Siya ikang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang katwiran niya mananatili magpakailanman. His holiness or His righteousness endureth forever. Sino yon? Yung nagsabog, nagbibigay sa mga dukha. Itong mga pastor ngayon, nagsasabog ba? No! Nagtitipon sila. Hindi sila nagsasabog. Ang ebidensyang nagtitipon sila, they have amassed wealth. Marami silang pera. Hindi na kayang ubusin ang pera ng mga pastor na yan. Bakit? Mas malakas pang gumawa ng pera yan kaysa sa Central Bank of the Philippines. Bakit kanyo? Talungin nyo sa akin. Ang Central Bank of the Philippines, pag ang pera ay bulok na, yung bulok na mga papel na pera, sinusunog yun. Pag bulok na pera, susunugin ng Central Bank, papalitan ng bago. Yan. Tapos gagawa sila, no? Susunugin, gagawa. Susunugin, gagawa. Itong mga relihiyon, nagsusunog ba ng pera yan? Lahat ng makarating diyan, kahit yung 5 pisong walang tao, iniipon sa bangko niyan. Kaya dadami talaga pera niya, kala nyo? Ang katunayang marami, biro mo, 10 milyon eh kami. 10 milyon. Mami-mamiso na lang, magkano yun isang Webes? Ilan? 10 milyon. Pagkatapos, paglinggo uli, ilan na naman uli? Kung Santa Cena. Aba, hindi nagbibigay ng piso pag Santa Cena, no? Pakapala ng sobre pag Santa Cena, saka lalo na pagpasalamat ng taunang pasalamat. Enero pa lang, iniipon na yon. May libreta di bangko na. Yun namang libreta na yun, ang pinakamalupit na libreta. Bakit? Tanong nyo sa akin. Sige, tanong nyo kung bakit.
Eh bakit? Eh biro mo libreta di bangko, hindi mo ma-i-withdraw yun. Bakit? Bawal i-withdraw. Kasi yan kayo nakatalagang bagay sa Panginoon, susumpain ang gumalaw niyan. Kaya yung inipon mo mula Enero hanggang Disyembre, hindi mo kayang bawasan yon. At ang kailangan pa ron, pagka nakita mong pagdating ng Disyembre, nakatanggap ka pa ng bonus, yung inipon mo, dadagdagan mo pa yon. Yayaman o hindi? Mayaman na o hindi pa? Yayaman na nga sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos, sa demonyo, antikristo. Sige, paharapin nyo silang lahat. Patutunayan ko, lahat ng pastor na yumaman sa relihiyon, hindi sa Diyos yan, antikristo yan. Dahil sabi ni Kristo, bawal ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Huwag, bawal. Ha? Bawal hindi. Sila, may tipon o wala? Meron, nakamansyon eh. Nakamansyon. Balik mo sa akin. Ikaw ba, brother? Nagtitipon ka ba? Wala. Gusto mo, mag-imbestiga ka sa lahat ng bangko. Ang maiimbestiga mo, may utang pa nga ako. Kaya ako, may pruwebang hindi ako nagpapayaman. May utang ako eh. Ang tanungin mo, saan napunta? Ba't ka nagkautang, brother? Di pagtanong mo sa kapatiran, alam nila yan eh. Ang relihiyon hindi instrumento ng pagpapayaman. Ang tunay na relihiyon sa Biblia, hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. Yay, sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro sa pagsunod kay Kristo. Yun ang aking paniniwala diyan. Kaya, hindi ka makakaipon. Ako, tanda ko na, biro mo nakakaipon. I started in this ministry in 1968. Sila, 10 taon lang, 10 milyon. 10 taon lang, ang daing milyones. Dito, meron ba? Wala eh. Naniniwala kasi ko sa bawal ni Kristo eh. Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na sinisira ng tanga at hinuhukay ng magnanakaw. Bakit? Tanungin na, Panginoon, bakit naman? Yung mga miyembro naman, di mo naman pinagbawalang kumita ng kayamanan. Bawa, yung kapatid na yun, mayaman siya. Hindi naman bawal siyang magtipon eh. Ang totoo nga, may mga kapatid kami dito, mayayaman eh. Hanggang ngayon, ipon na ipon ng kayamanan eh. Ni ayaw yatang bawasan eh. Di ba? Hanggang ngayon, ipon na ipon. Dahil kung sila magbabawas ng konti, iiit siya sa amin, yayaman din sana ang maraming mga kapatid, ano? Meron dyan eh, ayaw mababawasan yung kayamanan eh. Ipon pa rin hanggang ngayon. Hindi naman masamang mag-ipon ng kayamanan ng miyembro eh. Huwag mo lang kukunin sa masamang paraan, di masamang mag-ipon ka. Alam, ibinigay sa iyo ng Diyos eh, waldasin mo, no? Bawa, kumita ka ng 1,000 ngayon, pupunta ka sa Quiapo, papamigay mo. Bawal ng Diyos namin magtipon. Ayan, agawan kayo dyan. Ganun ba? Bawal yun sa ministro dahil kaya ayaw ipatipon ng Diyos, may paggagamitan kang kabutihan. Kaya ayaw ipatipon sa ministro, pero sa miyembro, pwede ka mag-ipon. Ba't ayaw ng Diyos mag-ipon ng ministro? Basa, sapagkat Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pala ayaw pagtipunin ng kayamanan eh. No man can serve two masters. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat iibigin niya ang isa, kapopootan niya ikalawa, o kaya ipahalagahan niya ang isa, pawawalang halagahan niya yung ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pala bawal magpayaman ng ministro eh. Hindi mo mahaharap yung ukol sa Diyos eh. Tinanin nyo, lahat ng ministrong mayaman, bobo sa Biblia. Bobo. Bobo. Ginagarantiyan ko, bobo. Ang sitas na alam, 3, mali pa kahulugan. Magsalita, may kodigo. Narito mga kapatid, 7 ways to prosperity. Number 1,
Para tayo pagpalain ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tayo magbigay. Ang nagbibigay, bibigyan din. Siksik, liglig, umaapaw. Number 1 yan, mga kapatid. Number 2, naglalakad sa malaking stage. Ginagawa niya exercise yung paglalakad niya rin, no? Ha? Lakad na lakad. May Biblia ba? Wala, kodigo hawak binabasa. Pag nawala yung kodigo, wala nang sasabihin yun. Maniwala, magkukwento na lang yun. Ganyan yung mga... Kaya sabi ko, yung mayayaman pastor, tama sabi ni Kristo, hindi ka pwede maglingkod kung dalawa Panginoon mo. Ha? Hindi mo mapapagtapatan pareho Pagka marami kang kayamanan, ang maiisip mo parati yung kayamanan, yung koleksyon. Linggo na naman pala bukas, kapasok na naman 13 million. Iisip mo naman, sa mo dadaling bangko yun. Kung paano mo paghahati-hatiin sa mga kamag-anak mo yun. Ay, maiisip mo pa ba Biblia? Kaya nga bobo sa Biblia yung mga pastor ng lukulok Mga pastor ng demonyo, puro kwarta halap sa relihiyon. Pakinggan nyo. 4:19 ng Efeso. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kinakalakal nila ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Mangangalakal sila ng kawalanghyan. Yung kawalanghyan ang kalakal nila. Pag mamatigas ng mukha, biro mo umagang-umaga pa lang sa palengke, may dala-dala ng amplifier. Mga kapatid, kantahan natin ang mahal ng Panginoon. Mahal naming Panginoon. Tapos may 20 namang kolektor. Para ho sa Panginoon, para sa Panginoon. Pag na-traffic ka sa SM, kakatukin yung salamin mo para ho sa Panginoon. Sa Cubao, sa Baclaran, sa lahat ng palengke. Pagkawawalang hiyang mga tao, kinakasangkapan yung Diyos. Sinasabi para sa Panginoon. Aanin ng Panginoon yan. Kailangan ba ng Diyos ang pera? Para sa tiyan mo. Ha? Di ba? Talaga naman Filipos 3:19. Nagagalit lang sa akin yung mga tao Isipin nyo, sulat nyo, tapos pagdating sa bahay, basahin nyo. At pakita nyo, pagka kayo natuto, kakaroon ng pangalawang Suryano. Basahin natin. Basa. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ano ang Diyos nila? Yung tiyan. Na At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Puro panlupa iniisip ng mga yun. Ang kanilang Diyos, tiyan. Basa. 16. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Alin ang pinaglilingkuran? Tiyan nila. Paano sila nakakaloko? Tuloy. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kita nyo, dinadaya lang yung mga tao. Kaya yumayaman Pero wag niyong kakalimutan, bawal ni Kristo magpayaman sa ministro. Bakit bawal? Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapopootan yung isa, iibigin niya yung isa. Kaya sila, mas mahal nila ang kayamanan. Hindi nila tinuturo aral. Ang katunayan, hindi nila sinasabi sa inyo ito Meron na kayong pastor naringgan, nasabi nila, hoy, sa atin bawal magpayaman ng mga mangangaral. Meron ba? Wala, nakapadjero sila Naka-Mercedes-Benz. Tatlo pa. Kahit na iyong barilin, hindi tatalab sa kanilang Mercedes-Benz. Bang, bang, bang. Hindi tatalab. Bulletproof Bomb-proof pa. 50 million ang halaga. Biro mo? 50 million. Takot na takot mamatay. Kaya bomb-proof ang kanya. At ang bodyguard, maliwala ka, 1 batalyong pulis. Dadaan ika ang sugo. Naku, ang bodyguard, katakot-takot na Armalite. Wala akong nakitang sugo sa Biblia na ang bodyguard, puro Armalite. Si Kristo sugo, payag kayo? Sugo, hindi. Sugo. Si Pedro may dalang itak. Natatandaan nyo?
Nanaga si Pedro. Nataga yung tenga ni Malco. Ginawa ni Kristo, binalik uli. Pedro, ibalik mo yung iyong tabak sa kanyang lalagyan. Masama yan. Ang nabubuhay sa patalim din mamamatay. Tantamount na sinabi ni Kristo kay Pedro, huwag kang magagawa ng ganyan. Huwag ka na magdadala niyan. Ngayon, ang mga ministro, alakad na tayo, tawagin mo na kayo mga PSG. Magkargada kayo ng marami, ha? Mga anak. Tenyo, mga ministro ngayon, kabalintunaan ang sinasabi sa Biblia. Takot mamatay, naka-bomb-proof na ang kotse, ay katakot-takot pa ang bodyguard na pulis at sundalo. Bakit? May ginagawa ka bang masama, takot na takot ka? Siguro meron nga. Dahil ang taong may malinis na budhi, saan ka mang makarating, di ka matatakot. Ako lumalakad mag-isa. Ako naniniwala, sinabi ng Diyos yun eh. Iingatan kita, hindi kita pababayaan eh. O ngayon, pag mamamatay ka na, papabayaan ka na niya. Kaya si Kristo, nung mamamatay na, Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Kailangan ka lang mamatay, anak. O, kaya binigay na kita sa kanilang kamay. Nung hindi pa kailangan mamatay, sige, wala silang magagawa sa'yo. Di ba? Puhulihin nila si Kristo, hindi nila mahuli-huli. Hindi pa oras. Nung oras na, ayan na anak, bahala ka sa buhay mo dyan. Kaya kung di ako natatakot pag oras mo na rin lang kahit na hindi ka patay, mamamatay ka Damihan mo lang ang kanin sa gabi. Paghagok mo't binangungot ka. Tapos na ang kasaysayan ng lahi mo. Wala na. Kaya ba't ka matatakot? Di ba? Sabi ni San Pablo, kung ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako natatakot. Kung may Diyos kang kasama sa buhay, hindi ka pababayaan. Ngayon, pagkakailangan ka ng mamatay, papabayaan ka na niya. Kaya si Kristo pinabayaan din Hindi ba? Nahuli. Pinako, tinabla naman. Aba, ito naman bilabid evangelist, hindi raw sila tinatabla ng bala. Ibig sabihin, dakila pa siya kay Kristo. Si Kristo tinabla ng pako, siya bala ng magnum ayaw tumalab. Sabi ko sa loob-loob ko, ano kaya klaseng kulto ito? Siguro ito'y kulto ng mga maraming kuto. Kung ano-ano, si kating kung pumasok sa ulo, tinalangka ang mga ulo dahil biro mo, pagka-hold upin daw at re-rapin, sisigaw ka lang, Hallelujah, praise the Lord, maninigas na kayo rapist. Alin ang maninigas? Naku po, napaka-taloko ang pinagsasasabi nyo siya. Maninigas. Yun daw mga sundalo ni Saddam, nanigas. Kaya raw, sabi niya raw, binirebuke daw niya na nanigas daw ang mga sundalo ni Saddam. Kung nanigas, 2 araw daw nanigas. Bakit walang nakakuha man lang ng isang retratong nanigas yung mga sundalo ni Saddam? Babaririnig nanigas. Ba't wala nun? Pati ba mga reporter nanigas? Naku po, ang tigas ng pagmumukha mo. Puro invento yan sinasabi mo. Hindi totoo yan. Panluloko sa kapwa yan. Pagpapahanga para maniwala sa'yo kagad. Kita nyo? Kaya nga galit sila sa akin dahil yung bunganga ko raw masama Ba? Masama ba bunganga ko? Hindi bunganga ko masama, no? Ang masama yung gawa mo. Antikristo ka. Katunayan, nagpayaman kayo Ang yayaman nila. Tapos sabi naman isa, inggit ka lang Soriano. Nakikita mo ba kayang kapila naming matulis na yan? Sabi ganon, wananda kay yakbakdakak yan. Kakit may matilo sa yan, yakbakdakakin. Tinape ko yun nakatape hanggang ngayon buhay pa yung tape. Kapampangan yun. Nakikita mo ba kayang matulis na yan? Tutuhog kita riyan, sabi. Kaya pala ako tinulisan niya gagawin yung panuhog. Galit na galit yung ministro sa Fernando. Tapos nung magsalita, binira ko ng binira. Kaya pala Kaya pala kahit saan ako magpunta, matulis yan Yan pala, panusok ng kapwa-tao Binira ko ng binira. Kinabukasan sa gabi, ikaw naman ay Soriano, hindi ka na mabiro. Nagbibiro raw siya. Bumasa uli ako sa Biblia. Basa, dapat hubang magbiro ang ministro? Basa. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. May biroan ba sa Diyos? Nung marinig niya ito, nung sunod na gabi, hindi na siya kumibo.
Wala na hindi kibo eh. Kaya sabi ko, pagdadating sa katwiran, alam nila si Soriano eh. Hindi nila mauubusan, sila mauubusan. Mapipigil nyo ba ako magdadaldal? Hanggang hindi putol ang dila ko, dadaldal pa rin ako. At pag pinutol nyo naman ang dila ko, halimbawa, parang si Samson, para wag makagawa, pinutulan ng buhok. At kung ang puputulin nyo naman yung dila ko, meron pa akong kamay, mag-aaral ako ng sign language, kala mo. Ha? At meron naman akong maiiwang magsasalita. At ang sabi naman ni Jesus, kung wala nang magsasalita, para maligtas lang ang tao, basa. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Pasisigawin ng Diyos kahit bato. Pag walang iimik, kaya lang hindi pa sumisigaw yung bato ngayon, may Soriano pong umiimik eh. Meron pang kumakalaban sa mga pastor na manluloko, kaya hindi pa umiimik ang bato. Pag nawala ako, kahit bato sisigaw. Pero malayo yon. Hindi pa rin siguro sisigaw ang bato. Bakit? Meron ho akong 500 mga ministro at manggagawang tinuturuan ngayon. Pag ako nawala, 500 ang kapalit. Mapipigil nyo ba ito? No. Hindi nyo na kayang pigilin ng gawain ito. Talaga ito, ang gagawin ito, ibulgar ng ibulgar ang kawalanghiyaan ninyo. Mga manlulokong pastor. O eto, bawal sa pastor magpayaman. Sino sa inyo ang hindi nagpapayaman? Magkakakutsaba kayong lahat, kaya kayong lahat may ikapu eh. Nag-aatak yan ba sila? No. Bakit? Eh, pag inatake ika natin yan, wala rin magbibigay sa atin. Kaya pabayaan na lang natin sila. Kumbaga, paraanan yan. Kumbaga sa mga tindero sa palengke, pare-pareho yung isda nilang napakyaw bilasa. Walang kumikibo. Nasa konsignasyon yun nabulo. Lahat sila yun ang inirasyon sa kanila. Bulok ba rin yung isda mo? Bulok ko nga rin eh. Nilagyan ko lang ika ng formalin para tumigas eh. Ganun ba? Lalagyan ko rin yung akin. Bulang-bulong sila, 6 na pwesto, naglagay ng formalin. Lapit na kayo. Murang-mura lang. Sariwan-sariwa. Ang tigas-tigas. Ang tigas-tigas. May formalin kulay berde. Yung galunggong may formalin Tapos, may umaamoy. Parang iba yata amoy. Nako, Ali, yung ilong mo umaamoy. Sabi, yan sa tinda ko sariwa. Hindi ba, Mare? Hindi ba? Yan din. Yan sariwa ho lahat yan. May aamin ba sa kanilang may bulok silang tinda? Wala. Para mabili. Ganun din naman yung mga iglesia ngayon Lahat sila born again. Lahat sila may milagro. Receive your miracle in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat sila. May miracle. Basahin mo yung pasyon. Ano sabi sa pasyon? Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Kita mo na? Sino katulong nila? Demonyo. Ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Kita mo, sila naghahari ngayon dito sa mundo Yung mga milagroso na yan kanino galing yung milagro nyo? 24, basa ng Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Yung mga nagmimilagro na yan, may mga kababalaghan pa. Yan kayo magliligaw, sabi ni Kristo. Beware, ingat kayo mga kababayan, hindi ko gumaling ang sakit mo, sa Diyos na. No. Nagmimilagro rin ang demonyo, nagpapagaling din ang sakit yun Lalo na kung sakit lang naman ang ulo, gumaling. Naku, pinatong lang yung kamay ng beloved evangelist, gumaling ang sakit ng ulo ko. Hangang-hanga ka na. Isang kurta lang, gagaling din sakit ng ulo mo. Gumaling lang sakit ng ulo mo, manga ka na, niloloko ka lang naman, hihinga ka ng perang wala sa Biblia. Unting ingat mga kapatid. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan kahit sino makahanap nyo. Bawal ng Diyos sa mga ngaral magpayaman. Pag sinabi, sino may sabi?
Si Soriano, hindi totoo yan, sabi. O, pag sinabing hindi totoo, gusto mo, humarap ka ng diskusyon. Hamunin niyo, pastor mo. Ha? Patutunayan ko sa harap niya. Pag hindi niya tinanggap yung salita ni Kristo, huwag magtipon ng kayamanan kasi hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos, sabay. Hindi pwede. Kaya bawal ni Kristong magpayaman sa relihiyon ang ministro. Bawal yan. Kung gusto nyo, ihamon nyo sa mga pastor nyo, titindigan ko kahit saan. Bawal ni Kristo magpayaman sa relihiyon. Sa susunod po, isa pa uling bawal ang pag-aaral natin, yung bawal na hindi nila itinuturo. Marami sila, hindi nila tinuturo yung bawal na yan eh. Inaanyayahan po namin kayong bumalik na muli para sa susunod na serye nitong lahat ng bawal na aming i-expose. Bawal na hindi itinuturo ng ibang mga relihiyon. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang tungkulin ng isang mangangaral ay ituro lamang ang nakasulat at ilayo ang mga tao sa maling paniniwala. Hindi dapat palitan ng tradisyon o haka-haka ang malinaw na aral ng Biblia. Kung ang isang bagay ay walang utos o halimbawa sa kasulatan, hindi ito dapat ipilit bilang kautusan ng Diyos. Kaya mahalaga ang pagsasaliksik at pagsubok sa bawat aral, kung ito ba ay galing sa Diyos o galing lamang sa paniniwala ng tao. Patuloy tayong manindigan sa katotohanan at umiwas sa mga pamahiin. Salamat sa aral na nagpapaalala sa atin na ang batayan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos, hindi ang tradisyon ng tao. Tulad din ng ipinapaalala sa atin sa mga aral ng Biblia, ang isang tunay na mangangaral ay hindi dapat magtipon ng kayamanan para sa sarili, dahil ang mangangaral na naghahangad ng kayamanan ay nasisilo ni Satanas. Dahil ang pag-ibig sa kayamanan ay ugat ng kasamaan. Ang responsibilidad ng mangangaral ay ilahad ang katotohanan ng Diyos, hindi ang magpadami ng sarili niyang kapangyarihan o kayamanan. Ang tunay na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay paglilingkod at pagsunod sa Diyos, hindi pagsunod sa takot, pamahihin o makamundong hangarin. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.